Machines ng Abaten Agribiz, kung makikita nyo sa Facebook o sa YouTube. Ito po yung machines natin. Today, i-demo namin isa-isa, tapos kung may mga katanungan kayo, pwede kayong magtanong, huwag kayong mahihiya, kasi importante na pag hindi klaro o may mga katanungan kayo, mas maganda po tatanong ninyo. Mag-umpisa tayo dito sa rice mill. Ito po ang rice mill natin, ang tawag dito 4-in-1 combined rice mill. Meron siyang panggiling ng bigas, ng mais, meron din siyang pulverizer machine. Ito po yung pulverizer natin, machine natin. Ito naman po ang rice milling. So madali lang po itong gamitin. Very user-friendly. Ngayon, pag ginamit ninyo ito, meron pong switch dito sa likod. Kung gusto niyo gamitin ang rice mill, ipihit niyo lang sa kanan. Kung pulverizer naman, ipihit niyo lang sa kaliwa. Ito po yung knob. Papakita ko mamaya. Yun po. Tapos, pagkalagay natin ng palay, nandito po ang controller natin. Bakit may controller? Para po hindi mabulunan ang ating machine. So dapat i-control natin, hindi natin bubuksan agad kasi pag binuksan yan agad, mabubulunan ng machine, may stop ang motor. Tapos nandito po ang ating pag-adjust po nito ng output. Pag nakita ninyo may mga palay-palay pa na buo, hindi pa malinis, i-adjust nyo lamang ito pa kanan. Ngayon kung nakita ninyo na maraming durog ang bigas, adjust nyo lamang po ito pa kaliwa. Tapos makikita ninyo na kung malinis na, ilak nyo lang po ito. Ito po yung lock. Ngayon, ang mga lumabas dito na madumi, ibalik nyo lamang po dito para malinis ulit. Yun lamang po. Sa pulverizer naman natin, pwede ninyong, kung halimbawa mais or munggo or kung anumang ingredients na pwede nyo pulverize, pwede nyo ilagay dito. Ngayon, kung mga dried na dahon-dahon naman, na medyo malalaki, umahaba, dito nyo ilagay. So either way, pwede nyo magamit dito o dito. So depende lang kung mga maliliit na bilog-bilog, dito nyo ilagay dahil ng mais. So mga dahon-dahon na gusto nyo i-powderize, sili, dried chili, dito nyo ilagay. Dito po, ang output po ng ipa. Ang ipa po nito na lumalabas ay powder na siya. Pwede nyo nang ipakain sa baboy. Ngayon, kung gusto nyo gamitin nyo sa pagpakain ng manok, ibalik nyo lamang po dito para mas pino po ang lalabas. So hindi po agad-agad na lumabas dyan. Kung gusto nyo mas pino pa, ibabalik lang po dito. Ngayon, ang output po ng pulverizer natin, depende po yan sa screen na ginagamit. Meron tayong mga screen na iba-ibang sizes. Ang pinakamaliit po, yung 0.2. Yung po pinakamaliit na screen. Pinapalitan lang po ang screen. Ito pong nakasala ngayon ay 0.6. Ito pong 0.6 na screen. Kung gusto niyo mas maliit pa nito, 0.2 po. Merong supply po ang Abaten Agribiz. Pwede kayong maka-order sa Shopee shop natin. Or pwede din po sa Facebook. Mag-message lamang po kayo sa screen na gagawin ninyo. Ngayon, dito po sa loob, may meron tayong rice mill. Yun po yung screen na ginagamit sa pag-iskis ng palay. Ang rice mill po na yan, spare part po yan na pwedeng palitan. Ngayon, bakit papalitan natin ang rice mill? For example, pagkatapos ng mga 3 buwan, 2 buwan, may nakikita na kayo na may mga palay na lumalabas. Hindi na malinis. Ibig sabihin yan, may butas na ang rice mill. Ang screen na yan na rice sieve, nabubutas yan kung mainit dahil sa init dahil bakal yan eh. Pag mainit na, lumalambot po yan. Kaya ang advice namin, part of the maintenance ng machine na ito ay kailangan 2 hours of usage, mayroon siyang rest time. Pahinga din niyo siya ng 40 minutes to 1 hour.
para yan, maalagaan natin ang rice seed. Although mura lang ang rice seed, pwede kayong makabili niyan ng backup. Kung gagamitin ninyo ito, tatanggap kayo ng pang-kiskis. Pwede yan, pero kailangan may backup kayo ng rice seed kung gagamitin niyo ito for commercial purposes. Although sa summer branch namin, tumatanggap kami ng pagpapakiskis, 50 pesos ang isang lata. Yung biscuit, 50 pesos ang bigas ang bayad dyan. Pero mas, kung ito, ang model na ito na meron kayo ay for personal use. Although pwede siyang gamitin for commercial use, yun nga lang, kailangan nyo ng backup na rice seed. Otherwise, kailangan yung i-control ang number of hours usage dito. So 2 hours, tapos pahinga. 40 minutes to 1 hour. Yun, ang lamang po. So part of the maintenance is huwag tuloy-tuloy gamitin ang machine para tumagal ang rice. Kung kailangan nyo ng spare parts, sa apat nila guys, pwede kayo mag-start na tayo. Sana maganda ang palay na ito. Sige. Go, sir. Down, right. Pasok mo muna. Yan. Tapos i-release nyo dito. Pag ganyan po na na-stop, ibig sabihin mabilis ang pasok dito, tapos mababa ang supply ng kuryente. So ang gagawin natin, i-control natin ito dito. Right of it. Nabulunan nila. Pag mabagal ang supply ng kuryente, mababa ang supply ng kuryente, yan. Isang rason. Ang gagawin ninyo is ikutin nyo lang ito para mag-loosen up siya. Kuya, paikutin nito. Kuya, ito. Dinanulay ni kasi sila. Balik ka dito. Di man laki man. Maluya. Ano niya? Bumalik ka. Marami.